O ayan, si Trillanes at si Dilima. Booking, listado sa kanilang peking impeachment na gawa-gawa lamang. Ayan, Trillanes. Ang dami mo ng bukol sa ulo. Marami ng mga testigo na ikaw ay tinuturo, sama mo na si Dilima, na tumatanggap kayo ng mga mali-maletang pera. Marami nang nagtuturo sa inyo. May araw din kayo. Anyway, babati muna tayo ng hello. Kamusta po, bayan kong Pilipinas? Magandang umaga sa inyong lahat. At kasalukuyan pong tinatalakay ang sufficiency in form sa impeachment ni VP Sara dyan sa bahay ng mga buhaya sa Kamara. At ang nakitaan ko nga kanina ay yung isang miyembro ng kilusan ng mga komunista na si Ilago, na kung mag-speech, no, kasi mayroong mga pambungad na speech siya, no, na binabasa nila. Aba, kung mag-speech itong komunista na ito, akala mo siya yung pinaka mabait sa buong mundo. At dun sa speech niya, si Vice President Sara ang pinaka walang hiya. Ganon siya kung mag-project. At akala mo sila yung pinaka malinis, walang bahid ng korupsyon. At si Vice President Sara Duterte ang pinaka-korap sa buong Pilipinas. Pero sa totoong buhay lang, kabaliktaran po. Ang dami na pong testigo na yung mga pinalitan nila, si Raul Manuel, Franz Castro, kay Brosas. Sino ba isa? Yung Brosas na tumanggap ng mali-maletang pera. Nasa listahan po yan ng mga Marines. At si Trillanes tumanggap din. At si Dilima. Sila talaga yung mga mukhang pera. Sila talaga yung kurakot. At magbibintang sila ng matatawag natin na anghel na galing sa langit. At sila talaga yung evil. Pero kung mag-project sila, no? Ganyan nila niloloko yung taong bayan. Anyway, si Trillanes alias Sundalong Kanin. Paano nga ba tinawag ito na Sundalong Kanin? I-comment nga po ninyo sa comment section kasi actually hindi ko alam. Pero may narinig ako na itong si Trillanes daw taga-saing lang doon yata sa barracks nila nung sundalo pa yan. Ito naman si Dilima alias Saba. Hindi ko rin alam kung paano tinawag na Saba ito Siguro mahilig kumain ng saba. Okay, itong si Trillanes, Dilima at yung Father Alejo, bistado sa kanilang peking impeachment complaint. At ito'y winidraw na. Nag-withdraw na po. Kumbaga kasi ito'y kwentong pelikula lang na may halong drama-drama. O di ba yung kanilang mga dokumento, mga papeles, ganyang kakapal ang kapal, mataas, tapos marami. Panloloko po yun Yun po ay kasama sa drama, kasama sa script. Walang iniwan po yan sa bintang nila kay Pangulong Digong Duterte na meron daw 30,000 na biktima. Nung nililitis na, naging 78 na lang yata. At itong latest, parang 36 na. Nag-umpisa sa 30,000. Kung tanga-tanga ka, mapapaniwala ka ng mga ito kung hindi ka gagamit ng utak na ibinigay sa'yo ng puong may kapal. Ang malas nga lang, ganon din itong ICC na bigyan din, na deliveran din ng mali-maletang pera. Kaya nga, sabi sa Bible, for the love of money is the root of all kinds of evil. Talagang, pag ikaw ay sakim sa pera, dyan po nag-uumpisa yung ugat ng lahat ng kasamaan sa mundong ito. For the love of money. Okay, yung second impeachment complaint po
ay winidraw na dahil purely political agenda lang po ito. At ayon sa balita ay dito po sa Brigada News FM Manila, formal nang binawi ng Tindig Pilipinas at ng endorsers ang ikalawang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. So dahil dyan na nabuking si Kanin at si Saba at yung isang komunistang pare. So pakinggan po natin itong interview dito yata sa member ng Tindig Pilipinas. Only saying that that case is no longer in the interest of justice, and I am acting in the interest of justice. And I hope that Prosecutor Bensoda will realize that that case, directed by Senator Trillanes, Senator De Lima, and Father Alejo, and the rest of them, is purely part of politics. They invented videos, they invented lists, accusing many people, including the family of the President. Okay, ulitin nga po natin, no? Narinig nyo naman, no? Meron lang silang political agenda. They invented photos ba yun? Videos. So, gawa-gawa lang, invento lang. Ulitin po natin, ano? Excuse. Eto na. Only saying that that case is no longer in the interest of justice, and I am acting in the interest of justice. Okay. Yung that case daw ay no longer in the interest of justice. Ang justice po, sa pagkakaalam ko, ito po yung pagtrato o patas na pagtrato. Kailangan patas, walang pandaraya, walang pag-iimbento, walang gawa-gawa. Yan po ang alam ko na patas na pagtrato sa mga individual. At ang sinusundan po niyan, binabatayan po niyan ay batas. Kung ano yung nakasulat sa batas, yun po, kumbaga, rule is rule. Dapat doon lang tayo. Kaya lang, hinahaluan nga ng pag-iimbento, pagkukwento, at pagdadrama. Okay, tuloy natin. And I hope that Prosecutor Bensoda will realize that that case, directed by Senator Trillanes, Directed by Senator Trillanes. Ano to, pelikula? Trillanes, ikaw pala ang director nito. Sino yung scriptwriter nito? Si De Lima? At yung sino yung cameraman, yung Father Alejo ba yun? Ikaw pala ang director, ibig sabihin gawa-gawa lang talaga itong mga impeachment kay VP Sara. Senator De Lima and Father Alejo, and the rest of them is purely part of politics. It's purely part of politics. Wala naman talagang napatutunayan itong mga to. Talagang interest lang nila ay kanilang political interest, kanilang sariling interest. Puro interest lang po nila itong mga ginagawa nila. At ang masaklap nito, involved ang pera natin, pera ng bayan. They invented videos, they invented lists, accusing many people, including the family of the President. They invented videos, they invented lists. Puro gawa-gawa, invento lang talaga itong impeachment kay VP Sara. Ayon sa anong pangalan nito? Yung Tindig Pilipinas ba yon? Anyway, basta member siya ng Tindig Pilipinas, hindi ko alam yung pangalan. At ang endorser yata nito, hindi ko alam, parang si De Lima. Alam ko may in-endorse si De Lima, hindi ko lang alam kung anong impeachment yon. Kung impeachment 2 ba yon, 1 o 3, hindi ko alam. Pero ayan, naibalita na nag-withdraw na po yung impeachment complaint number 2. At uulitin natin, ito po ay peking impeachment lang, mga imbento lang, at director nito ay si Trillanes. Ngayon, meron lang po akong isi-share, isang content creator. Natuwa lang po kasi ako kay Koyang, kaya ibabahagi ko na rin sa inyo. Ito po.
bigyan ko kayo ng idea Oh. para hindi na kayo mahirapan pagdating ng halalan. Ang pagkakaiba ng DDS, Pinklawan at saka Dilawan. Oh. Yung mga DDS, sinuportahan nila si Bongbong noon, pero nung nalaman nila na kurap, kinalaban nila ngayon. Oh. Pero yung mga Dilawan at Pinklawan, Oh. kinalaban nila si Bongbong noon. Pero nung nalaman nila na kurap, sinuportahan na nila ngayon. Ang sabi nila, never again. Oh. Pero ang sabi na ngayon, never against. Never against. Yan po, yung mga DDS, kaming mga DDS, aminado naman tayo, nabudol tayo, sumuporta tayo dati kay Bongbong Marcos. Pero nung nalaman na natin na siya pala yung mastermind ng mga malawak, malakihang korupsyon, ay bumaklas kami kay Bongbong Marcos. Nanatili po kaming supporter ng mga Duterte. Pero itong mga kakamping, Dilawan, Kakampwet, Pinklawan, komunista, sila po ay 40 years na lumaban sa mga Marcos. Agoy. Grabe. 40 years. Kinalaban nila ang mga Marcos. Sinasabihan nilang magnanakaw. Diktador, anak ng diktador. Martialo victim. Yan yung paulit-ulit nila ng ilang dekada. Pero nung nalaman nilang korap pala si Bongbong Marcos, ayun, pumantot sila kay Bongbong Marcos. Yan ang mga ugali, pagkatao ng mga Dilawan, Kakamping, Pinklawan at mga komunistang NPA. Mga mukhang pera. Sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan, at sila ang tunay na evil. Okay, yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Sa lahat po ng umabot dito sa puntong ito, mangyari, ini-invite ko kayo na mag-like dito po sa video ito. I-like nyo na po. At kung ikaw ay hindi pa nagsusubscribe, ni-invite po kita na mag-subscribe dito sa channel na ito. Okay, hanggang dito na lang. See you next time. Maraming salamat. Bye-bye.